Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong umagang ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon. Isa hong dating tauhan din dyan sa Department of Public Works and Highways, isang analyst at isang abogado. At isa rin ho na kapatid natin sa hanap buhay, dati Attorney R.B. Buenaflor. Magandang araw po, ang aming pagbati si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Kumusta ho at welcome to the program. Magandang umaga po, ano. Unang-una, maraming salamat po for the opportunity, ano, para ma-invite po dito sa Bombo Radio. Yes, opo, dating kabombo. Oo. Maraming salamat. Oo. Okay. Bilang bilang dating taga dyan sa Department of Public Works and Highways, paano nga ba yung proseso ng mga infrastructure projects? Dahil maraming nagtatanong hanggang sa mga pagkakataong ito, paano nga ba yung proseso? Kasi umahantong ito dun sa talagang mabigat na sitwasyon ng korupsyon. Ano? Pero bago tayo dun sa korupsyon, dun muna tayo sa proseso. Paano nga ba itong mga proseso dyan, Attorney? Yes. So I was part of the Department of Public Works and Highways from 2018 to 2019. At that time, no, I was a very young lawyer. Ngayon kasi young lawyer na lang tayo. Pero it's a good thing na pinoint out mo, no, how do projects really start, no? Especially yung mga infrastructure project natin. So, i-try ko na lang na i-explain ito na mas madali, ano, kasi it's a very complicated process. Nevertheless, pilitin natin na maintindihan, ano. Well, number one, nagsisimula ito dun sa kagustuhan, okay, ng ating mga local officials na magkaroon ng project. Say for example, kailangan natin ng bagong kalsada, kailangan natin ng bagong eskwelahan, kailangan natin ng bagong tulay or mga hospital. So basically, these ideas from our local officials, which comes from the wisdom that since sila ang ating mga representante, sila ang ating mga hinalal, alam nila kung ano yung pangangailangan ng ating komunidad, ano? So, itong mga idea na to para sa mga government projects, ito ay kinokolekta ng mga line agencies. Okay? So, for example, kung ito yung mga kalsada, mga tulay, ito yung sa DPWH, kung mga hospital naman, sa DOH, DepEd for schools, no? So, ngayon, i-check ngayon nitong mga line agencies natin, ng mga government agencies, kung pasok ba to doon sa ating Philippine Development Plan. Pag sinabi nating Philippine Development Plan, para itong malaking to-do list ng ating bansa, no? Kung ano talaga yung mga kailangan. So ngayon, magkakaroon na tayo ngayon ng susunod na level. So from the idea, pupunta tayo ngayon doon sa agency planning stage. So ano nga bang ginagawa? Yung agencies natin, no, yung mga government agencies natin, nagpe-prepare sila ng budget proposal, no, para dun sa mga project. Pagkatapos, yung mga proposal na ito, eventually kapag naipon, mapupunta siya dun sa Department of Budget and Management o kung tawagin natin na DBM, no? And then, ang ginagawa ng DBM, ng Department of Budget and Management, is chine-check nila kung mayroon nga ba tayong enough na pera sa ating gobyerno para dito sa proyekto na to. O hindi kaya naman, pwede rin naman na masabi ng DBM kung pasok nga ba itong project na to doon sa priorities ng administrasyon. Diba? Okay. So, pagkatapos niyan, kapag naipon na yan, ano, magkakaroon ng tawag dito, susunod ng proseso. Mapupunta na ngayon yung mga na-check, ano, or yung mga proposals coming from the NEP, no? Yung National Expenditure Program, coming from the DBM, ipapasa ngayon yan dito sa Kongreso. Ayun. Okay. Ngayon, yung Kongreso, meron itong dalawang level. Yung House of Representatives and then yung ating Senate. So ano nga ba yung National Expenditure Program? Yung National Expenditure Program para siyang shopping list ng mga projects para sa isang taon, no? So, magkakaroon ngayon ng debate, no? Pagdating sa level ng House of Representatives, dito madedetermine alin nga ba yung mga projects na dapat mapanatili, ano ba yung mga project na pwedeng maidagdag o matanggal, no? Ito yung less priority. Oo, dito ngayon masasabi natin na meron tayong budget insertions, no? Paminsan ito yung nangyayari, yung mga lawmakers natin, mag-a-add sila ng mga project sa mga distrito nila.
But nevertheless, meron din kasi tayong sinasabi na budget ceiling. Kaya papapansin niyo merong ilang mga proyekto na dahil nga meron pong nakaset kasi na ceiling, no, Hangganan. na kung hanggang magkano lang ang Mm. pwede nating gastusin para sa taon, para sa budget, eh dito na ngayon nagkakaroon ng pagkakataon para ang ilang mga proyekto ay mapaboran, mai-realign, maisang tabi muna, depende sa pangangailangan. So, pagkatapos ngayon dun sa level ng House of Representatives, aangat naman yan ngayon sa Senado, no? Magkakaroon din ng sarili na hearings diyan ng ating Senado kung saan pwede rin naman magbigay ng mga amendments, no? Mm. Since considering naman na meron tayong ceilings diyan, pwede rin naman no na maamyendahan ito doon sa level ng mga senador Mm. kung saan pwedeng mapababa yung budget. Pwede rin naman ganun. Pero again, we should bear in mind na mayroon nga tayong ceiling. I So see. from there, kapag meron na tayong versions coming from the House of Representatives and then sa Senate, pag-iisahin ngayon yan, no? Magkakaroon Majority. na tayo ng bicameral tawag I dito. see. Magkakaroon na tayo ng bicam, Oo. no? So Okay. ngayon, from there, magkakaroon na tayo ngayon ng batas Mm. para naman magkaroon na tayo ng ating kung tinatawag na GAA o yung General General Appropriations Act. appropriations. I see. Okay? Okay, So, attorney. pag yung may batas Mm. na, O pag may pipirmahan na ng presidente, tapos yun ay magiging national ayun. budget for the Mm. projects. Oo. Ito lang very crucial part yung sinasabi pagka yung binanggit mo kanina na doon nagkakaroon ng papasok yung mga insertions. Pero ito lang ito yung tanong talaga ng karaniwang tao, ng magsasaka, ng construction worker, paano nangyayari yung korupsyon at paano ito maaagapan, attorney? Well, as of now, napakahirap natin talaga ma-pinpoint kung saan nagsisimula, yung korupsyon. Kasi napakadami ng level nga, gaya ng napaliwanag ko kanina tungkol dun sa pagpoproseso on how projects or DAGA, yung General Appropriations Act comes into being. Siguro sabihin natin na yung mga possible avenues pagdating sa corruption, no, ang hirap talagang ma-pinpoint. Marami kang mga agencies na involved. From there, merong different levels, no? But all of this, no, would really boil down kung um, napag-aralan nga ba ito ng maigi o kung at the same time kung ito ba ay talagang pasok doon sa mga requirements ng ating batas. So if you're asking me kung saan, it's hard to pinpoint, ano? Oo, it's hard to pinpoint. Attorney, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Yes. Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your question. Okay. Attorney, ano po yung take ninyo sa mistulang batuhan nga sa pagitan ng Kamara at Senado ukol sa investigasyon? Do you think na mas dapat itong hawakan ng isang independent probe team? That's a very good question, ano. There have been news din naman, no, circulating na yun nga, meron ng binubuo na komite, no, ang ating administrasyon para dun sa pag-check ng mga anomalous na mga projects, especially dito sa flood control, ano. For me personally, it's a good thing, no, na magkaroon tayo ng mga independent na mga bodies, no, para mag-imbestiga diyan. Nevertheless, we must bear in mind na ito ay magiging body na recommendatory lamang, ano? So, bukod dito sa paggawa ng mga separate na mga komite, na independent na committee para maghahawak ng investigasyon na yan, mas maganda rin sana kung yung ating mga existing po na mga ahensya magsimula na rin naman po ng kanilang sariling mga hakbang para mag-initiate na rin po tayo ng mga complaints doon po sa mga dapat panagutin. So, for me, in essence, maganda po na meron po tayong independent committee. However, maganda rin naman po kung sabay din pong kumikilos yun pong ating mga existing na mga ahensya na dapat mamuno dito sa pagsisimula ng pagpa-file ng mga nararapat na kaso dun sa mga dapat panagutin. Okay. At bilang abogado naman po, sino po yung qualified na maging state witness? Pwede ba ang mismong contractor na maging testigo kung sila ay may malaking papel sa transaksyon? Napakagandang tanong, ano? Kasi nga naman, no, siguro kaya naman napaka-importante ng tanong na ito kasi
nagmimistula, no, base sa mga investigasyon na itong mga contractors ang maraming nalalaman, no, pagdating sa mga alleged na mga korupsyon. However, hindi pa rin natin talaga ito ma-pinpoint kasi at the end of the day, meron tayong tinatawag na due process. No, pero sige, puntahan natin. Sino nga ba yung nagka-qualify, no, bilang state witness? Well, under po nung ating rules of court, no, specifically yung Rule 119, no, pagdating po, no, sa isang kasong kriminal, yun pong akusado, tandaan natin na akusado at kaso, no, meron ng kaso na existing, pwede po yan na maging witness ng ating state, ng ating estado, kung lahat po ng mga conditions na babanggitin ko present, ano. So number one, meron pong dapat absolute necessity. Meron pong matinding pangangailangan para po doon sa testimonya ng akusado. Pangalawa, wala pong ibang direktang ebidensya, okay, na available para po sa maayos na pag-prosecute, no, ng kaso. Pangatlo, yung pong testimonya na makukuha natin, ito po ay kayang ma-back-upan ng ebidensya. Kumbaga po, substantially corroborated yun pong mga material na punto. Susunod po, pangapat, yung pong sinasabing accused, no, para maging state witness, hindi po dapat siya yung lumalabas na pinaka-guilty, no? So, the accused does not appear to be the most guilty. At kasama din po dyan, no, yun pong sinasabi na accused na kung sakasakaling gusto nating maging state witness ay hindi po previously convicted of a crime involving moral turpitude. So kumbaga po, ito po hindi involved, yung ating potential state witness ay hindi na involved sa mga kaso na nag-i-involve ng moral turpitude. Ang example po niyan, yung bang pagpatay ng tao, talagang paggawa po Yung ng mabigat, krimen oo. na talaga namang nakakasulasok, Heinous no, crime. sa senses natin. So, ayan po yung perspective ng rules of court. However, tandaan din natin, meron din naman po tayong kung tawagin natin yung pong WPP, yung pong Witness Protection Program po. Oo, ng DOJ. Well, similar din naman yung May mga patakaran requirements din, no? dito, no. Oo. So again, dapat yung testimony ng ating proposed na state witness dapat absolutely necessary, kailangan talaga. O di kaya naman yung pamilya o yung witness mismo nakakatanggap na ng mga threats sa kanilang safety, no? So yung security and safety is already compromised o talagang matindi na yung mga kinakaharap na mga threats. Ayun. And of course, we should remember this, there is no other direct evidence available. Ayun. Against Okay? them. I see. With that, attorney, maraming salamat sa mga butil ng impormasyon. At least nagkaroon ng ideya yung ang target naman natin dito, yung mga karaniwang mamamayan, mga magsasaka at yung mga hindi nalalaman itong nagiging takbo ngayon, naguguluhan talaga, nagpapaabot ng mga mensahe sa atin na gusto nilang maintindihan at Yes. malinawan. With that, maraming salamat, attorney. Maraming salamat din po, no. At this point, gusto ko lang din pong sana iparating, mag-isip po tayo. Andiyan na po ang ating mga information na pwede nating magamit na online. Mag-research po tayo tungkol sa proseso at mag-decide po tayo. Okay, maraming salamat po. Yan mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap natin si Attorney R.B. Buenaflor, isa hong political analyst mga kabombo, at yan ay pagbabahagi ng ilang mahalagang impormasyon dito sa masalimuot na paksa ng korupsyon at yung mga investigasyon na isinasagawa.